Sa mga oras na ito, tuloy-tuloy ang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa Luneta. Para sa update, magbabalita live mula sa Quirino Grandstand, si Mobile Journal, Jazz Paredes. Jazz, marami pa rin ba ang nakikiisa sa Day 2 ng Peace Rally? Cheryl, patuloy ang pagpeksa ng mga tao o mga rallyista dito sa Luneta Park at Quirino Grandstand. Kanina lamang sa huling tala ng Manila DRRMO ay umabot na sa 220,000 mga dumalo dito. At kung makikita natin sa aking likuran ay halos mapuno na itong Luneta Park ng mga rallyista. At sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagpeksa ng mga tao. Kanina inanunsyo ko sa programa na meron para mga paparating ng kanilang mga kaanim na magmumula pa sa Norte, sa Zambales, sa Visayas, sa Palawan at sa iba pa sa Bicol Region. Katunayan yan, may mga nakausap tayo kanina lamang madaling araw dumating dahil nagwala pala sila sa mga malalayong probinsya. Pero ito ay marami pang aasahan hanggang mamayang hapon. Kaya itong 220,000 daw, Cheryl, ay maaari pang dumami paglipas ng mga oras. Ano yung mga nakapilang aktibidad ngayong araw, Jazz? Cheryl, katulad kahapon ay hindi sila nagbibigay ng opisyal na listahan ng mga aktibidad na asahan natin ngayong araw. Pero ayon sa anunsyo kanina ay bandang alas 3 o alas 4 ng hapon ay magsisimula yung kanilang main program hanggang gabi na ito, Cheryl. May nabalitaan ka ba na kuhang detalye kung may mga posibleng politiko na magsalita sa entablado? Cheryl, katulad kahapon o sa programa natin kahapon ay hindi sila nagbigay ng impormasyon kung sino yung mga politiko nga asahan natin ngayong araw. Pero patuloy tayong magbabantay dito kung sino yung mga politiko nga asahan natin sa programa mamaya, Cheryl. So kung ngayon, sabi mo ay around 3 to 4 p.m. magsisimula muli yung program, yung formal program. Ano ang nangyayari dyan ngayon? Sa ngayon, Cheryl, meron lang ditong maliit na programa na kung saan ay nagkumakanta sila ng kanilang mga chant. Ang kanilang sinisigaw ay justice, hindi justice. At meron din silang sinasabi dito na hustisya para sa bayang ninakawan. Ito ay mga paulit-ulit nilang chant. Sa ngayon ay wala pang opisyal na programa, ngunit meron din kayo mga special performances kanina mula sa iba't ibang banda. Pero sa ngayon, Cheryl, hindi pa nagkakaroon ng opisyal na programa. Talagang mamayang hapon pa raw talaga yung kanilang main program, Cheryl. Kumusta ang seguridad at ang traffic? Cheryl, yung labay ng trapiko dito, kanina nakita natin at natanong natin sa MMDA at sa mga otoridad na may bahagyang pagbigat ng trapiko sa bandang Rojas Boulevard at bandang Del Pilar. Pero sa ngayon ay nabamanage naman daw ang trapiko hanggat sumusunod sa ating alternate routes at sa mga rerouting schemes natin dahil nga meron tayong mga nakasaradong daan dito, Cheryl. Pero para naman sa security, may mga nakausap tayong pulisya kanina na nakamonitor at nakastandby sa paligid ng Corinos sa Grandstand at ng Luneta Park. Pero karamihan daw ng mga nakapalibot dito ay galing sa Scan International. Pero nanininaw ng pulisya kanina, Cheryl, nandito lang sila for monitoring, hindi para magbantay, pero for monitoring lang. At ang karamihan daw talaga ng mga nagbantay dito ay mula sa Coast Guard, mula sa Scan International, MMDI, at iba pa mula sa lungsod ng Maynila. Patuloy ang pagbibilin ng mga otoridad dyan hinggil sa mga ipinagbabawal na gawin. Ano-ano ba ito? Cheryl, kanina sa programa, patuloy nilang inaanunsyo na pinagbabawal yung pagpapark dun sa mga hindi parking area dito, dahil baka sa karoon ng emergency ay maharang itong ating mga emergency lanes. Katulad na lamang kanina, meron tayong dalawang fire truck na dumaan dito sa kalsada dahil merong fire alert sa Tondo, Maynila na dito dumaan yung fire truck. Nabubuti naman dahil sa pagsunod ng mga kapatid natin dito ay nakadaan naman itong fire truck na ito at yung pinakaambilindang nila dito ay yung pagkakalat, pinagbabawal din yan dito, Cheryl. Siyempre yung pagdadala ng mga bagay di dapat dalhin tulad ng mga alcoholic drinks at yung mga pang matutulis na bagay. Sa ngayon, Cheryl, patuloy pa nating binabantayan kung ano pa yung mga pinagbabawal ng otoridad. Pero sa ngayon, ito yung inaanunsyo simula kanina. Ang higpit nilang bilin, huwag pagkalat at huwag harangan ang mga parking area dahil dito yung dumadaan yung ating mga emergency lanes. Cheryl. Jazz, kamusta naman yung mga nakikiisa sa rally? Meron ka naman nakausap na day 2 na nila, hindi sila umuwi. Kamusta din yung kagaya, may enough ba at malilinis pa yung mga portalet? At wala na bang liguan yan kung 3 araw na hindi uuwi?
Sherry, may mga nakausap tayo kanina, no? Ang ilan sa kanila, simula kahapon ng umaga pa raw nagstay dito at kaya naman nagawa na sila ng temporary shelters, tents, latag, at mas medyo nahirapan sila bandang madaling araw kanina dahil bandang alas 2 ng madaling araw hanggang alas 6 ng umaga ay may bahagyang pag-ulan at pag-ambon. Tapos ngayon naman, payong naman ang kanilang pananggala sa init dahil napakainit naman ang panahon ngayon. Pero Sherry, lang ilan sa nakausap natin kanina, no, ay hindi nandito noong first day dahil nanggaling pa raw sa malayong probinsya. May mga nakausap tayo nagmula pa sa Bicol Region at kinailangan pa nilang bumiyahe ng matagal para makadalo dito sa rally. Pero ang nakilang din ng kausap natin kanina ay talagang wala. Day 1 hanggang day 3 ay talagang nag-dedicate ng kanilang leave mula sa mga kumpanya. May mga nakausap tayo na galing pa ng healthcare, meron din mga galing sa iba't ibang BPO companies na talagang weeks before daw ito ay in-announce o mangyari itong rally ay nag-dedicate na talaga sila ng leave para makaisa dito sa 3-day prayer rally ng INC, Sherry. Maraming salamat, Mobile Journal Jazz Paredes.